the mystery of our faith is Jesus died, Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again. Kaya nga po mystery is truth beyond reason. Kaya lang kahit po beyond reason ito po ay itinuturo sa atin by the teaching of our church, by the testimony of our church, and by the preaching of our church. So teaching, testimony, and preaching. Yan po ay, doon po tayo nagkakaroon ng discernment at nalalaman natin yung tama. Kaya nga po, through Jesus Christ, ang laging dasal natin ay yung ginawa ng ating Ama na siya ay nagkatawang tao dito sa lupa, through His Son, Jesus Christ, doon po tayo sasampalataya. Kaya pag tayo ay umiling sa Kanya, in Jesus' name, at doon po nag-glorify ang ating Ama. Salamat po. At sino pong susunod na magbibigay ng reflection? Sister Nida, ipapasa ko po sa iyo ang mic. Glory to God, glory to Christ Jesus. Thank you, Sister Boy. Thank you, Lord, for your mercy this afternoon. Sa totoo lang po, hindi po ako naghanda, pero according to your words, dahil po ikaw po ang aming inuna, dahil ang sabi mo, subukan mo akong unahin, at uunahin ko din lahat ng iyong kahilingan. Naniniwala po ba tayo mga kapatid sa mga sinabi ni Lord na pag inuna natin siya ay uunahin din niya tayo? Amen. Amen. So mga kapatid, ang isi-share ko ngayon ay, nasa na ba? According to Tagalog kong Biblia ko. Itong Biblia ko kasi Biblia ko pa sa Hong Kong. Kaya nung nandun ako sa Hong Kong, first calling ko po ay bumili agad ako ng Bible. At tapos, puso kasi doon, Tagalog talaga kami doon. Kaya nahasa po kami ng Tagalog, pati panalangin. Tagalog na Tagalog. So, ako po ay ang sister niyo po ay Ilocanang mababa at sa Pangasinan din na mababaw. Kaya po yung salita ko ay mix-mix. Minsan akala ko Tagalog, Pangasinan na pala. Kaya mga kapatid, maraming salamat muli. Lalo na kay Lord. Ang isi-share ko lang po ng maikli dito ay yung bumalik kay Jesus, ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang na isagawa at naituro. Bilang tinawag niya po ng ating Panginoon, ako po ay nagsimula sa Hong Kong noong that was 2006 yata yun, 2006. Ako po nung unang tinawag po, may isang kapatiran din po na ginamit. Kasi we are all apostles of Jesus. So may isang tinawag po siya na ginamit kasi nung pag-holiday namin sa Hong Kong, isa lang po ang holiday namin, linggo lang po. So pag wala ka talaga appointment, nandun ka lang sa gilid-gilid ng kalsada, mapupuno yung street ng Central, nandun lahat ng mga Pilipino. Sino po ang mga galing sa Hong Kong dito? Wala, ako lang. Kaya ganun po ang buhay namin sa Hong Kong. So pag wala kang appointment o wala kang pupuntahan after ng church po, bababa na po kami, doon na po kami kakain, chika-chika, hanggang pauwi na po yun. So one time, nagkaroon po ako ng pagsubok sa pamilya. Ayan po, umiiyak po ako, nakita po ako ng isang sister. Nakapalda sila ng kasing palda ko haba kasi hindi po ako mahilig magpalda noon. Nakapantalon lang po ako. So sabi nila sa akin, Sister Nida, sabi nila, yung problema mo wala yan. Sama ka sa amin sa Saturday. Sa Sunday kasi Sunday lang ang gawain doon ng malaking gawain Sunday. E sabi ko naman, Sister, basta ako ay Katoliko. Wala na akong pupuntahan ibang religion, Katoliko lang po ako, sabi ko. Tapos ang sagot naman ng
dito, walang mawawala sa'yo. Sabi ng isa. Ay, ganun ba? Kasi nakapalda kayo ng mga mahaba eh. Sabi ko sa kanila. So, in short po, sabi naman nila, pwede ka pa naman magpantalon, islam, kasi first day mo. So, ginawa ko po yun. Pero po, hindi ko malaman yung pakiramdam ko that time. Sumama po ako ng linggo. Di ko po alam, yung espiritu ko po, parang umaapaw na po na excited po yung espiritu ko po. Tapos, di ba yung doon sa itong gawain natin, pag first time, wini-welcome po natin. So, wini-welcome po ako. Doon ko po nakita yung, mayroon pala akong, kinikim-kim na galit na hindi ko po alam. Na, kasi mahilig po akong, tahimik po ako, umiiyak lang po ako pag may mga pagsubok na ganyan. Hindi ko talaga masabi sa labas. So, nung wini-welcome po ako at kinakantahan po kami ng ikaw, ako, mahal ka ng ating Panginoon. Doon ko po nalaman na yung kinikim-kim ko, yung dinadala ko dito na ang bigat po, dinukot ng ating Panginoon na parang karayom na inalis po, naramdaman ko talaga po yun. So sabi ko, Lord, thank you. Na parang nakangiti ako sa Kanya na, yung nakangiti ka ba na pinakausap ka niya na di ka nagkamali ang pinuntahan mo, anak. So that time po, pag-uwi po namin, Lunes pa lang po sabi ko, Lord, sana linggo na para mag-attend na uli ako. Kasi yung calling niya sa akin, iba eh. Kaya hanggang dumating po ako sa Canada, dala-dala ko pa rin itong mga bigla ko, yung mga book ko, sa Kapanyo, dahil wala akong gawain dito sa Canada, dito sa Windsor, nag-i-LCI po ako mag-isa. Yan po ang calling ko kay Lord. So, sa Facebook, 2008, hinanap ko ang gawain. Unang paghanap ko sa Singapore, sabi ko, ang layo naman, mag-aeroplano ako. Pangalawa po sa Vancouver, sabi ko, ay malayo pa rin. Tapos yung pangatlo po, sa Toronto, may sumagot pong brother natin, si Brother Angel. Kung alam kilala niya si Brother Angel, di ba, sa third niya. Siya pong sumagot. Sabi niya sa akin, Sister Nida, gusto mo ba talaga magkaroon ng gawain sa Windsor? Wala na po akong ibang sagot. Lahat ng tinatanong sa akin, yes po, yes po, yes po. Pero pag simulan mong gawain dyan, maraming pagsubok, ganito, lahat, yes po, yes po. Basta yes po akong, ayan po, nagkaroon ko ng gawain. Magsisimula po tayo sa bahay nyo next weekend. Kaya po ako'y nagpapasalamat dahil yung pag-say ko sa kanya ng yes, ay magkakaroon na po tayo ng 12 years dito sa Windsor. Pagamat po, marami po akong luhang inilabas. Marami po talaga. Minsan nandun na yung gusto kong ihinto ang ating gawain, pero nanindigan po ang aking. Kasi pag tumatawag tayo sa kanya, nandyan siya lagi. Lalo na po, alam niyo naman po yung pinagdaanan ko kay brother husband. Ayun po. Kaya hindi ko po pwedeng ihinto ang ating ginagawa dito sa Windsor hanggang kaya po natin. Kasi sinabihan na po ako noon na isasara na po ang Windsor. Nalungkot po ako, umiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, kung kalooban mo ang masunod, Lord, wala po akong magagawa kung isarado mo na ang gawain sa Windsor. Pero mga kapatid, praise the Lord. Yung sinasabing close, mag-12 years na po tayo. Kaya mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa inyo dahil sa kanyang kabutihan, hindi ko man nasunod itong sharing ko dito sa gospel. Sa kanyang kabutihan po, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin, yung mga share niya sa atin, ang gusto niya ay i-share din natin sa iba, lalo na po yung mga nangangailangan. Yun lang po, maraming salamat. At salamat din po sa inyong lahat kasi hindi naman mabubuo ito kung wala kayo, lalo na po itong darating na 12 years anniversary natin. Kaya thank you po sa inyong lahat dahil nandiyan kayo. Alam ko pong maraming pagsubok, maraming hadlang sa ating pag-attend, pero pag inuuna po natin siya, subukan niyo po, uunahin po niya kayo. According sa sinabi ng ating kapatid na Sister Buhay. Marami pong biyayang pinagkaloob niya, pero
pero sa oras nga po, share lang, para makapag-share naman ng iba. So maraming salamat po, Lord, sa mensahe mo sa araw na ito. Lord, thank you po. Naway basbasan mo po't pagpalain ng aming mga kapatid at marami din silang ipapahayag na kabutihan mo po na galing lamang sa iyo, Panginoon. So mga kapatid, at ipapasak ko po sa pangatlo ang ating mga kapatid kung sino dyan ang handa. Po, maraming salamat. Si brother po natin. Ay, glory to God, sister, brother. Sister.